Noong ika-18 siglo ay naghihintay ng sentensya si Jean sa loob ng malamig at maruming selda. Maya-maya pa, dumating na ang mga gwardya upang iharap siya sa taong bayan na galit sa kanya at humihingi ng hustisya habang binabasahan siya ng sentensya. Kung saan ipapako daw siya sa krus at pahihirapan hanggang mamatay. Pero nagsimula ang lahat ng ito sa nakalipas na ilang taon sa Paris. Sa isang marumi at mabahong palengke, isang buntis na tindera ng isda ang nanganak sa mismong tindahan niya kung saan walang hirap niyang niluwal yung bata. Yun ang unang hininga ni Jean, kung saan nagawa niyang amuyin ang lahat ng amoy sa palengke. At nang umiyak si Jean, ay narinig siya ng mga tao, kaya inakusahan nila yung nanay niya na papatayin siya. Sinubukang tumakas ng nanay niya pero nahuli nila siya at naparusahan ng kamatayan. Dinala si Jean sa Madame Gillard Orphanage kung saan siksikan ng mga bata kahit sa pagtulog. Tinabi si Jean sa ilang mga bata na halatang naiirita naman sa kanya. At nang sinubukan siyang hawakan ng isang bata ay hinawakan ni Jean ang kamay nito at inamoy. Kaya lalong nailang yung mga bata sa kanya. Kaya nagpa siya silang tapusin si Jean sa pamamagitan ng unan. Pero nang umiyak si Jean ay dumating si Madame Gillard at pinalo niya yung mga bata. Lumipas ang panahon at nag-5 taon na si Jean. Pero di pa rin siya makapagsalita. Weirdo siya sa paningin ng mga batang kasama niya kaya iniiwasan siya ng lahat. Dahil dito ay ginugugol ni Jean ang bawat oras gamit ang kakaiba niyang kakayahan. Sobrang lakas at husay ng pangamoy niya na kaya niyang maamoy ang lahat ng bagay na di naamoy ng pangkaraniwang tao at kahit malayo. Pero di niya alam ang pinagkaiba ng mabaho at mabango basta gusto niya lang kilalanin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng amoy nito. Kahit pa mga patay na hayop. Kaya wala sa kanyang nakikipagkaibigan. Sa huli ay nakapagsalita na din siya at nasasabi niya na ang mga bagay sa paligid kahit nakapikit sa pamamagitan lang ng pangamoy niya. Sa edad na 13 ay binente siya ni Madame Gillard kay Grimold, may-ari ng tannery, upang gawing trabahador. Pero habang pauwi ay ninakawan at pinaslang si Gillard. Naging masipag at matibay na trabahador si Jean at nangangarap siyang makarating sa syudad upang makaamoy ng iba pang mga bagay na di niya pa naamoy. Hanggang sa lumipas ang ilang taon ay nagkaroon na siya ng oportunidad. Sinama siya ni Grimold sa syudad upang mag-deliver. Kaya nung mga oras na yun, habang naglalakad, ay inamoy niya ang lahat, mabango man to o mabaho. At nang malibang si Grimold sa dini-deliver nito, ay sinundan ni Jean ang mabangong na amoy niya na dinala siya sa isang perfume shop. Ito ang perfume na tinatawag na Amor and Psyche. Noon ay natuklasan niyang maaari palang pagsamahin ng mga amoy upang makalikha ng mas mabangong amoy. At bigla na lang, may naamoy na kakaiba si Jean. Ang pinakamabango sa lahat ng naamoy niya at tila na humaling siya dito. Hinabol niya yung amoy na nanggaling pala sa isang tinderang babae. Sinundan niya to at nang makalapit siya dito ay inamoy niya to mula sa likuran. Kaya nagulat yung babae. Pero di nagsasalita si Jean. Inalok siya nito ng prutas pero inamoy niya ang kamay nito kaya natakot to at tumakbo palayo. Pero sinundan pa rin ni Jean ang amoy ng babae kaya nakita niya pa rin kung saan to pumunta. Muli niya tong tahimik na nilapitan at muling inamoy mula sa likuran. Kaya nagulat na naman to at natakot. Nang sumigaw to ay tinakpan ni Jean ang bibig nito at dinala niya to sa sulok kaya di sila napansin ng mga dumadaan. Pero nang bitawan to ni Jean ay natuklasan niyang aksidente niya na pala tong napatay. Pero baliwala to sa kanya sa halip ay hinubad niya pa ang kasuotan nito upang amuyin ang buo nitong katawan. Pero sa paglipas ng ilang minuto ay nawawala na ang amoy ng babae kaya lubhang nalungkot si Jean. Nagulpi pa siya ni Grimold dahil ilang oras siyang nawala. Hindi makatulog si Jean. Naiisip niya yung kakaibang bango ng babae. Kaya nagdesisyon siyang pag-aralan kung paanong i-preserba ang amoy upang di na to mawala. Habang si Giuseppe naman, isang dating pinakamagaling gumawa ng pabango ay nalalaos na at nawawala na ng customer dahil nasapawan siya ng Amor and Psyche perfume. Kaya upang di matalo sa kompetisyon, ay sinusubukan niyang gayahin yung formula ng Amor and Psyche pero kahit anong amoy ang gawin niya ay di niya to magawang alamin. Pero isang gabi, nang nag-deliver sa kanya si Jean at pinapasok niya siya upang ilapag yung mga order, ay naamoy ni Jean ang iba't ibang amoy sa laboratorio ni Giuseppe. At sabi ni Jean, base sa mga amoy na nasa lamesa, ay sinusubukan daw gayahin ni Giuseppe ang amoy ng Amor and Psyche. Pero ani Jean ay may mga kulang daw sa ingredient niya. Kaya nagulat si Giuseppe at sinubukan niya nga kung totoo ang sinasabi ni Jean. Hinayaan niya si Jean na paghaluin ng mga kinakailangang ingredient at kahit wala man sa tamang proseso si Jean, ay namangha si Giuseppe nang matapos to dahil tagumpay ngang nagaya ni Jean ang Amor and Psyche ng perpekto at walang kahirap-hirap. Pero ani Jean ay di pa daw yun ang pinakamabango. Kaya muli siyang naghalo ng mga ingredient. Pero tila nainis si Giuseppe dahil mas mahusay pa sa kanya si Jean na walang karanasan sa paggawa ng pabango kaya pinaalis niya si Jean. Pero matapos nito ay inamoy niya yung perfume na ginawa ni Jean. At sa sobrang bango nito, pakiramdam ni Giuseppe ay nasa paraiso siya. Kaya kinabukasan, binili niya si Jean kay Grimold. Agad naman pumayag si Grimold at pinang-inom yung pera. Pero dahil sa kalasingan ay nahulog siya sa ilog at tuluyang nasawi. Nagsimula nang magtrabaho si Jean kay Giuseppe bilang taga-timpla ng perfume.
Gumawa siya ng iba't ibang klase ng pabango na muling nagpaangat sa negosyo ni Giuseppe. Tinuro ni Giuseppe kay Jean na ang perfume daw ay binubuo ng 12 notes at ayon daw sa alamat, ang perpektong perfume ay nagtataglay ng 13 notes pero wala pang nakakatuklas sa pang-13. Kaya biglang naalala ni Jean yung babaeng napatay niya at napanaginipan niya to kinagabihan. Dahil dito, ay naalala niyang ang layunin niya ay matutong magpreserba ng amoy kaya nagpaturo siya kay Giuseppe. Kinabukasan, tinuro sa kanya ni Giuseppe kung paano katasin ang bango ng 10,000 rosas sa pamamagitan ng pagpapakulo sa mga ito sa tamang temperatura. At makalipas nga ang magdamag, ay kumatas ang bango ng mga rosas bilang maliit na patak. Namangha naman si Jean kaya gumawa siya ng sarili niyang eksperimento. Kumuha siya ng kung ano-anong bagay at nilagay niya ang mga ito sa machine upang makuha din ang amoy ng mga ito. Kinaumagahan, nagising sa ingay si Giuseppe. At pagbaba niya sa laboratorio ay natagpuan niyang umiiyak si Jean. Ani Jean ay sinungaling daw siya dahil di daw pala lahat ng bagay ay makakatas ang amoy katulad ng mga bakal at salamin. Natuklasan din ni Giuseppe na sinubukan din palang katasin ni Jean ang amoy ng pusa niya. Kaya sinabihan niya si Jean na di tamang katasin ang mga may buhay na tulad ng hayop at tao. At dahil sa narinig ay nahimatay si Jean. Biglang nagkaroon ng matinding karamdaman si Jean pero di alam ng mga doktor kung anong sakit niya. Muling tinanong ni Jean kung may iba pa bang paraan upang ma-preserve ang mga amoy. Kaya sinabi ni Giuseppe na meron pa pero sa syudad ng Grasse niya lang to matatagpuan. Dahil dito ay biglang gumaling si Jean. Gusto niyang pumunta sa Grasse at upang payagan ay binigyan niya si Giuseppe ng daan-daang formula ng perfume. At nang makaalis na si Jean kinagabihan ay masayang natulog si Giuseppe. Pero di inaasahang gumuho yung bahay niya. Habang naglalakbay naman si Jean ay na-realize niya ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kalayaan. Kung saan umakyat pa siya sa isang mataas na bundok upang mag-meditate at magkaroon ng mas malinaw at mapayapang pangamoy. Pumasok siya sa isang kuweba upang magpahinga kung saan ito ang unang beses na isang bagay lang ang naaamoy niya, ang amoy ng mga bato. Wala siyang ibang naamoy dito kaya nakapag-relax siya hanggang sa umabot siya dito ng ilang taon. Pero isang gabi, napanaginipan niya na naman yung babae. At matapos niyang lumabas upang maligo sa ulan, ay napansin niyang di niya maamoy ang sarili niya. Kaya naisip niyang bale wala pala siya dahil lahat ng tao ay may amoy bukod sa kanya. Kaya sumumpa siya na ipapakita niya sa buong mundo na isa siyang pambihirang nilalang. Kaya nagpatuloy sa paglalakbay si Jean. At nang malapit na siya sa Grasse, ay mayroon na naman siyang naamoy na mas mabango pa doon sa babaeng napatay niya. At ito pala ang napakagandang si Laura. Kaya sinundan to ni Jean papuntang Grasse hanggang sa makarating siya sa isang mansyon. Pumasok siya sa hardin ng mansyon upang lihim na pagmasdan si Laura. Lubos siyang nabighani sa amoy ni Laura lalo nang maamoy niya to sa malapit. Pero dumating ang ama nitong si Tony upang papasukin to. Kinabukasan, nagtrabaho si Jean sa paggawaan ng perfume kung saan natutunan niya yung sinasabi ni Giuseppe sa pangangasiwa ni Dominic. Dito ay hinahalo ang mga bulaklak sa taba ng hayop at pinapakulo sa malaking lalagyan upang katasin. At isang gabi, nang iwanan ng isang lalaki ang kasintahan niya sa pamalig dahil sa nakakasakit na biro nito sa kanya, ay pinuntahan to ni Jean pero di para tulungan kung di para paslangin. Binalot to ni Jean sa taba ng hayop at nilagay sa pakuluan upang katasin. Kinaumagahan, dumating ang isang babae upang mag-deliver ng bulaklak kaya kinailangan takpan ni Jean yung lalagyan bago pa to makita ng babae. Dumating rin doon si Dominic. Pero palusot ni Jean ay tinakpan niya yung lalagyan para di masikatan ng araw. At sa huli, ay natuklasan ni Jean na di pa rin kumatas yung amoy ng babae. Kaya kinagabihan, kumuha siya ng bayarang babae na may kasamang aso. Pero imbis na gamitin, ay binalutan niya to ng taba ng hayop. Pero nang nilabas niya yung patalim ay natakot yung babae at gusto na nitong umalis, kaya tinapos to ni Jean upang magpatuloy sa gagawin. Matapos gupitin ang buhok nito, ay binalot niya ng taba ang buong katawan nito. At matapos ang ilang oras, ay kinuha niya na yung mga taba at nilagay sa bagong proseso na tuluyan namang naging tagumpay. Kinabukasan, habang kinukuha yung katawan ng babae ay naglagay ng kaunting pabango sa kamay si Jean kung saan naamoy ito at nakilala nung aso ng babae. Matapos nito, ay nilagay ni Jean yung pabango sa iba bilang una sa 13 at balak niyang kumpletuhin to lahat upang makagawa ng perpektong perfume. Makalipas ang ilang araw, nag-spy si Jean sa birthday ni Laura kung saan naglaro sila ng mga kaibigan niya ng hide and seek sa garden maze. At nang nagsosolo na si Laura, ay napansin niya ang anino ni Jean. Pero nang lumapit si Jean ay tumakbo si Laura na inakala niyang kasama lang yun sa laro. Nakasalubong niya naman ang kaibigan niya kung saan nagselos si Jean kaya binato niya yung lampara sa tapat nila kaya muling tumakbo si Laura. Pero nang pinahinto na ni Anthony yung laro ay natuklasan nilang may nawawalang 2 babae. Habang nilalagyan na ng taba ni Jean yung mga babae at pinoproseso niya na ang pagkakata sa mga ito upang idagdag sa koleksyon niya. At nang galit na dumating si Dominic dahil di nagtatrabaho si Jean ay naamoy niya yung perfume sa kamay ni Jean at bigla siyang naging mabait. Kinabukasan, natagpuan ng mga katawan ng mga babae sa ilog. Kaya nagmeeting ang mga opisyal at nagmungkahi ng curfew si Anthony hanggat di nahuhuli yung killer.
Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy pa rin si Jean sa pagpaslang ng mga babae upang katasin ang kanilang bango at iniiwan niya ang mga katawan nila kung saan-saan. Kaya lalong naging mahigpit sa lugar. Pero patuloy pa rin sa pagpaslang si Jean. Kaya natatakot na ang taong bayan. Kaya naging mas maingat ang lahat at tinatapos nila ang sino mang mapaghinalaan nilang killer. Pati Madre ay di pinalagpas ni Jean at ito na ang pang-12 biktima niya. Nakumpleto niya na ang 12 notes at ngayon ay isa na lang ang kulang niya. At ang gusto niya bilang pang-13 ay walang iba kundi si Laura. Kaya isang gabi ay pumasok si Jean sa kwarto ni Laura habang natutulog to. Pero biglang nagising si Anthony at nagmadaling pumunta sa kwarto ni Laura. Wala namang nangyari kay Laura pero napansin niyang nakabukas ang bintana ng kwarto. Kaya kinabukasan ay agad nag-impake sina Anthony upang ilayo at iligtas si Laura. At para linlangin yung killer ay sa ibang daan idinaan yung karuwahe habang sina Laura naman ay naglakbay gamit ang kabayo. Pero naamoy pa rin ni Jean na palayo na si Laura at kung saan to totoong pumunta, kaya nagmamadali niya tong sinundan. Habang sa bayan naman, ay naamoy nung aso yung mga damit na nakabaon sa lupa at napansin to ni Dominic. At nang hinukay nila to ay natagpuan nila ang damit ng mga biktima. Sina Anthony at Laura naman ay nakarating na sa isang hotel kung saan inupahan to ng buo ni Anthony at pinili niya yung kwarto na walang bintana at kinandado niya dito si Laura kinagabihan. Pero dahil sa talas ng pang-amoy ni Jean ay natagpuan niya pa rin si Laura. Pumasok siya sa hotel at kinuha niya yung susi kay Anthony habang natutulog kaya tuluyan niyang napasok ang kwarto ni Laura. Pero nang tatapusin niya na si Laura ay bigla tong nagising kaya nagdalawang isip siya. Pero kinabukasan, nang dumating si Anthony ay natagpuan niya si Laura na wala ng buhay. Natapos ng katasin ni Jean ang amoy ni Laura at nakumpleto niya na ang 13 notes kaya ito na ang pinakamabangong perfume sa buong mundo. Pero noon din ay dumating ang mga kawal pero natago niya yung perfume niya sa bulsa. Matapos ay pinahirapan siya ni Anthony upang paaminin kung bakit niya pinatay si Laura. Pero ang tanging sagot lang ni Jean ay dahil kailangan niya siya. Ngayon, balik na tayo sa umpisa kanina. Nagtipo na ang taong bayan upang saksihan ng pagsentensya kay Jean. Pero nang kinuha na nila siya sa selda niya ay pinakitang binuksan niya yung bote ng perfume. Maya-maya pa ay dumating yung karuwahe sa bulwagan at lumabas mula dito si Jean na nakasuot ng magarang damit at may perfume sa katawan. Lahat ng tao na malapit sa kanya ay tila biglang napapaluhod at namamangha sa kanya. Kahit pa nga yung tagapaslang ay biglang nagsabi na inosente siya. Sumunod ay naglagay siya ng perfume sa panyo at winagayway niya to upang maamoy ng lahat. Kaya lahat ng tao doon ay tila nawala sa sarili at pati ang bishop ay napaluhod sa kanya at tinawag siya nitong anghel. Lahat ng taong nandun ay namangha sa kanya kaya pakiramdam ni Jean ay makapangyarihan siya. Ang di lang naapektuhan ay si Anthony dahil di siya abot ng amoy ng perfume. Tapos ay pinalipad ni Jean yung panyo niya at nang bumagsak to sa mga tao ay tila naging uhaw sa laman ng lahat at nagsimula na silang maging malaswa. Noon din ay lumapit si Anthony upang wakasan na siya pero naamoy nito yung perfume kaya lumuhad din to at tinawag ditong anak si Jean. Makalipas ang ilang oras, nagising ang lahat sa kahihiyan. Wala na doon si Jean at si Dominic ang inaresto dahil sa shop niya natagpuan yung mga damit ng biktima. Bumalik naman si Jean sa lugar kung saan siya pinanganak. Huminto siya sa gitna ng kalsada at binuhos niya lahat ng perfume sa katawan niya. At dahil sa sobrang lakas ng amoy nito ay lumapit ang lahat sa kanya upang kainin siya. Kinaumagahan, wala nang natira sa kanya kung di damit at isang patak ng perfume. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe at on mo na din ang notification bell para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panonood.